Good morning, and welcome back to my Corbitas vlog. Guys, for today's video guys, no, nandito ako sa Duyan, dito sa aming lugar sa Davao del Sur, sa ilalim ng mangga guys. Pero ito ngayon guys ay sasagutin ko yung mga tanong at mga pinagbabato nila kay President Duterte at kay Vice Sara Duterte. Ako pala guys, si Rodrigo Corbita guys, isang Admin Assistant 3 Records Department ng PCOO, Presidential Communications Office, Operations Office under the Secretary Martin Andanar guys, sa administrasyon siya ni President Duterte. So guys, naka 6 years ako mahigit dun guys, naabutan ko din ang administrasyon ni President Marcos. Guys, hindi ko sa pinagkampihan ang ating President Duterte dahil ako ay taga Davao. Kinampihan ko or sinasagot ko ang mga pinagbabato nila kay President dahil nga ICC, ipakulong na daw si President Duterte. So guys, makikita nyo naman, sa ilang administrasyon ang dumaan bago si President Duterte, meron bang nagawa sa ating korupsyon? At meron bang nagawa sa ating mga war on drugs? Di ba po, wala. Ang Kongreso guys ay tutol sa mga ginagawa ni President Duterte dahil hindi po sila makapangurap. Lalo na ngayon guys kay BP Sara, dinidiin nila si BP Sara, ipa-impeach nila dahil sa funds, ng confidential funds na ginamit ni President Sara. Dumating naman ito ngayon, yung kanyang tuta na isang empleyado na nagpakatalino na alam naman niya na hindi niya kayang gawan ng sariling mali si BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara isa ding lawyer. Sinagot ni BP Sara ang iyang complaint, ang iyang pagkunyari na binigyan siya ng mga 50,000 a month, binibigay niya, nakalagay sa envelope. Ang pagkamali lang niya guys, sinabi niya doon na yun ay binigay daw niya sa LGU. Pag-present naman niya sa Senado, hawak-hawak niya yung pera. So guys, maniwala pa ba kayo dyan? Ako guys, hindi ko kinampihan ang ating administrasyon ng Duterte guys, no, dahil nga doon ako nakapasok sa Malacanang. Then ang President Duterte natin guys, marunong tumingin ng tao. Teacher, military, police, coast guard at kung ano pa ang mga government employee dyan guys, sino ang nagpataas ng sweldo? Di pa po ang ating administrasyong Duterte. So guys, sino din po ang nagpunta sa mga ibang bansa kung mayroong problema? Di ba ang ating President Duterte, walang kasamang pamilya, walang kasamang anak, walang kasamang asawa, kundi ang kasama niya si Senator Bongo at kanyang mga kabinete dahil asakasuhon ang problema sa ibang bansa. Pero ngayon guys, napansin nyo naman, ang inyong presidente ngayon guys, ay hindi naman inyo, atin, na si President Marcos. Pag magpunta sa ibang bansa guys, sinong kasama? Ang maganda niyang asawa. Diba napicturan pa nga, nagdila-dila pa siya, lumabas pa yung dila niya nga, ganun napunta doon sa ano, parang ang ganda talagang tingnan ni feeling President Lisa Aranita. So guys, hindi ko po naman kinampihan siya ang ating mga Duterte, no? Pero nakikita ko talaga ang pagdala ni Duterte ay pantay-pantay ang tao. Katulad na lang guys sa bonus natin. Kung ang halimbawa ang bonus natin guys ay 50,000 bawat isang tao, empleyado ka man ng Malacanang, guard ka man ng Malacanang, PSG ka man ng Malacanang, lahat ng agency ng Malacanang nga nagtrabaho ka sa Malacanang,
yun ay nakatanggap. Pero sa panahon ngayon ni President Marcos guys, ako magsalita na guys. Kahit sinabi nila ngayon ang natanggap namin noong December na 100k confidential fund, pinaperma pa kami ng waiver na pag just in case kung malaman, ibabalik namin yung pera. Saan namin ibalik yun? Guys, sasabihin ko na ang Office of the President guys ay 200,000 at ang natanggap noong December. Ang sa amin naman sa PCO 100k, PMS 100,000. Guys, paano ang ibang agency tulad ng NIB, RTBM, PIA, BCS, IBC13, PTB4, hindi naman sila nakatanggap ng mga ganyang biyaya guys. So kami natuwa dahil natanggap. Pero natuwa ka nga, nakonsensya ka sa ibang agency na hindi naman sila nakatanggap ng ganyan. Dahil hindi malakas ang kanilang sekretary kay Lisa Aranita feeling presidente. So kami guys nakatanggap, pero kawawa naman yung iba. Na alam nila na kami nakatanggap, wala na lang sila dahil nga wala naman silang magawa. Dahil ang kanilang sekretary ay hindi sip-sip kay Lisa Aranita. So guys, ngayon guys, anuhin natin ngayong December kung meron pa ba silang ganyan kalaking bonus. Dahil si Secretary Cheloy na nagiging secretary ng PCO. So guys, bago pala si Secretary Cheloy, yan si Secretary Trixie Angeles guys, yung kahilira ngayon sa partido ni President Duterte. Ranas ko yan guys, isa siyang vlogger, madaling malapitan, madali siyang makausap dahil yan po ay nagiging isang secretary ng Office of the President. Ang PCOO pinalitan ng OPS, Office of the President, sa panahon ni Trixie Angeles guys. Wala kang masabi kay Madam Trixie, madaling manapitan, madali mong makausap, walang pinipiling tao kahit sino ang makausap. Kaya guys, yan si Angeles Trixie, kahilira ng ating VP Sara Duterte guys. Yan ay tatakbo sa Senado. Ibubuto natin yan guys dahil yan po ay mabait. At ito pala guys, no, sasabihin ko ngayong darating na halalan guys, no, hindi naman sa pagkampanya. Ako po ay nagsasabi lang na sa aking nalalaman at sa aking naranasan bilang isang 6 years mahigit nga nagtrabaho sa Malacanang. Number 1 ko na senador guys ay si Senator Bongo. Dahil siya po ay madaling malapitan. Siya po ang nag-endorse sa akin na makapasok ako sa PCOO kay Secretary Martin Andanar. Pangalawa guys ay si Secretary Trixie Angeles. Dahil si Secretary Trixie Angeles, nakasama ko siya ng ilang buwan sa PCOO na ginawa niyang OPS. So wala kang masabi sa kanya. Pangatlo guys, si Loren Badoy. Si Loren Badoy guys ay isang nagiging USIC Undersecretary ng PCOO sa panahon ni Secretary Martin Andanar. So magkasama kami ni USIC Badoy. Si USIC Badoy naman guys ay mabait, matapang at mapanindigan sa bayan. Kasama kami dyan guys sa PCOO kay Secretary Loren kay Undersecretary Loren Badoy. So guys, ito naman si Bato de la Rosa guys, no. Although hindi ko siya nakausap, pero madalas ako magpunta doon sa office niya. Pag magpunta ako sa office ni Senator Bongo, dahil mabait naman din yung mga staff ni Senator Bato, si RG. So madali ko ring malapitan sa ating mga kailangan tulad ng mga medical assistance. Guys, dahil doon sa aking trabaho sa records ako ng PCOO,
Sa akin po lumalapit yung mga tao tulad ng mga mag-apply ng trabaho, Coast Guard, legal, government employee, private employee. Wala po akong malalapitan guys kundi ang ating mga senador. Hihingi po ako ng mga endorsement, and then dito naman sa Office of the President guys, isama din natin guys si Vic Rodriguez. Si running senator din si Sir Vic Rodriguez. Isa po siya ng dating administrasyon ni Marcos guys, no? Isa din po yan siya sa secretary, na siya po ay nagbitaw na lang dahil hindi niya magampanan at hindi niya kayang anuhin yung mga trabaho na ano sa kanya, hindi niya sinusuway niya ang mga maling trabaho sa mga Marcos administration guys. Kaya siya po ay nag-resign sa Office of the President bilang isang kalihim ni Secretary Marcos. So guys, si Harry Roque naman guys ay isa po din yan nagiging spokesperson namin. Nung umalis si spokesperson namin yung si Salvador Panilo, si Harry Roque din po ang pumalit na spokesperson. So yun po guys, at saka yung mga apat na yan, 5, kasama na isama natin guys si Balong, si Basti, dahil sila po ay tatakbo din bilang senador. Magkaroon na tayo guys ng President Sara Duterte sa next 2025. Magkaroon din tayo ng Vice President na Duterte. Magkaroon din tayo ng Senado na Duterte. Malaking pagbabago, makikita natin ang pagbabago ng ating bansa. So ngayon guys, ang kay President Ramos Marcos na sinasabing pagbabago, watawat pagbabago, walang pagbabago. Ako mismo ang nakasaksi sa ginawa nila, walang pagbabago. Dahil guys, kung malapit ka kay Lisa Masa, mabango ang iyong agency, mabango ang inyong opisina. Pero pag hindi ka sip-sip kay Lisa Masa, tulad na lang sa amin, ang daming mga agency na hindi naka-receive ng mga bonus, pero kami nakatanggap kami ng bonus ng 100k noong December. At hindi lang yan guys, every quarterly meron din pong natatanggap ng 20, 30, 50. So malaking bagay para sa amin, pero sa ibang agency guys, kawawa. So parang hindi tama ang pamalakan sa nakikita ko lang. Dahil sa 6 na taon ako sa panerbisyo bilang isang admin assistant kay President Duterte, nasa records ako guys, pantay-pantay ang ating laban. Kung 20 o 50, lahat tayo magkakaroon. Ang PSG, ang guard, nagkakaroon. Sa ngayon lang nangyari na presidente guys, hindi natin alam kung anong galit nila kay BP Sara, na si BP Sara ay tinanggalan ng budget, tinanggalan pa ng PSG. Since nagkakaroon tayo ng presidente sa Pilipinas, hindi na mawala yung Presidential Action Force dia guys, yung mga ating mga PSG. Si Duterte galit dati kay Leni Robredo, hindi rin sila magkasundo, pero hindi niya nagawang tanggalan ng PSG. Sa ngayon ng administrasyon ni Marcos guys, nawala ng guard ang Malacanang. Ang mga guard ng Malacanang guys, hindi pa tapos ang contract, pero pinaalis ni Lisa Masa on the spot. Pag sabi ni Lisa, paalisin ang mga gwardya, sa araw ng Biyernes na yan, umalis in town ang mga gwardya. Na wala silang magawa, kundi ang trabaho nila, turn over na lang nila sa PSG. So ang PSG na ngayon ang nag-handle ng mga sa guard, susi, logbook ng ating Malacanang. So meron na rin silang police stone guys, at meron na rin silang Coast Guard. Pero ang tanong, noong December ba ang mga yan ay nakatanggap? Wala.
Hindi katulad kay President Duterte, pantay-pantay. Kaya yun lang ang masasabi ko, masagot ko doon sa mga pinangbato nila kay President Duterte guys at kay Sara Duterte. Alamin nyo muna ang punot dulo. Alamin nyo muna ang kung ano ang nakikita nyo. Kung kayo ay nasa loob, may nakikita kayo. Pero kung nasa labas kayo, wala kayong nakikita. Pero itong aking sinasabi ay katotohanan lamang. Kung ebidensya ang kailangan, meron tayong waiver na pirmahan doon sa 100K na binigay sa amin. Pero meron din tayong ebidensya, ang ibang agency ay hindi man ang nakatanggap. Maraming salamat and God bless us all.